Sa ating lahat, tayo po ay dumako muna sa isang panalangin para hilingin ang tulong ng Panginoon. Dakilang Diyos, isang pagpapasalamat at isang puso na kinikilala ang inyong kapangyarihan at kalooban ang nais naming ibigay sa inyo. Puso na handang makinig, puso na gustong matuto, at kinikilala rin ang aming kahinaan. Wala kaming kakayanan na labanan ito, ngunit ang Banal na Espiritu ay kaya kaming bigyan ng kalakasan. Kaya tulungan mo kami na makita namin ang kahalagahan ng pangangaral ngayon, na kaming lahat ay makinig upang sa ganon hindi masayang dahil napakaganda ng nais mo sa pagbibitaw ng inyong salita, na i-accomplish mo ang anumang nais mo. At alam namin na ang nais mo sa inyong iglesia ay magandang bagay. Kaya tulungan mo kami na makinabang po dito. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating ituloy ang ating pinag-aaralan sa Acts at ating tinatalunton yung pagbibigay ni Luke ng salaysay patungkol doon sa papaano bang yung gospel na nagsimula sa Jerusalem, pinigilan at pinigilan, pero parang wild grass fire na nangyari sa California na hindi ito kayang pigilan. At i-invade nito ang sinuman na dapuan nito. Ito yung makikita natin na gustong ipakita ni Luke dito. At ang ating text ay pagpapatuloy noon. Tingnan natin yung ating text sa Acts chapter 8, verses 9 to 25. But there was a man named Simon who had previously preached magic in the city and amazed the people of Samaria, saying, he himself was somebody great. They all paid attention to him, from the least of the greatest, saying, this man is the power of God that is called great. And they paid attention to him because for a long time he had amazed them with his magic. But when they believed Philip as he preached good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, there were baptized both men and women. Even Simon himself believed. And after being baptized, he continued with Philip, and seeing signs and great miracles performed, he was amazed. Now, when the apostles at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent to them Peter and John, who came down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit, for he had not yet fallen on any of them. But they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid their hands on them, and they received the Holy Spirit. Now, when Simon saw that the Spirit was given through the laying on of the apostles' hands, he offered them money, saying, give me this power also, so that anyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. But Peter said to him, may your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money. You have neither part nor lot in this matter, for your life is not right with God, or your heart is not right with God. Repent therefore of this wickedness of yours, and pray to the Lord, that if possible, the intent of your heart may be forgiven you. For I see that you are in the gall of bitterness and in the bond of iniquity. And Simon answered, pray for me to the Lord, that nothing of what you have said may come upon me. Now, when they had testified and spoken the word of the Lord, they returned to Jerusalem, preaching the gospel to many villages of Samaritans. Well, yan po ang ating mababasa sa ating text. At patuloy nating tinitingnan ang kwento ni Luke, kung paano nga lumaganap ang gospel. Lumabas ito mula sa Jerusalem, patungo sa Judea, and then sa Samaria. Bahagi ito ng utos ng Panginoon at pangako niya na manatili kayo dito, mga disciples, manatili kayo dito sa Jerusalem, not
for not many days from now, the Holy Spirit will come upon you, and after that, you will receive power. After that, the Holy Ghost will come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and into the uttermost part of the earth. At nakita natin last time na yung catalyst ng first missionary movement nito ay hindi magandang bagay, isang persecution, isang ipinakay or nais nila na apulain ang paglaganap ng gospel na parang apoy na binubuhusan ng tubig. But makita natin dito, even the water that they tried to extinguish, itong wildfire na ito ay ginamit ng Diyos para lalong lumaganap ang ebanghelyo. Itong persecution na ginamit ng mga Hudyo dito sa mga kapwa nila Hudyo na mga mananampalataya, ito mismo ang naging catalyst for the first missionary movement of the church. Well, kaya nga nakita natin yung mensahe last time that there is nothing that can thwart God's plan, as what might seem to be a great problem can actually be a necessary part of His larger purpose. Na kahit yung akala mo problema, bahagi pala ito ng napakagandang plano ng Diyos. At kung sa missionary sa mission na usapin, even yung hardships mo ay gagamitin ng Panginoon for the furtherance of His gospel. At nakita natin na yung ginamit ng Diyos sa unang missionary effort na ito ay hindi mga apostol. The apostles stayed in Jerusalem. They kept their post. They thought na hindi nila dapat iwanan ang mother church. That's why they stayed there. At ang nangyari, ang unang ginamit ng Diyos for this missionary movement is yung mga simpleng mga mananampalataya, and they are preaching the gospel in a very ordinary way. Paano sila nakikisalamuha? Marahil nakasalubong nila. Marahil nagtrabaho sila, nagsettle sila doon for a time at nakatrabaho nila yung mga tao na ito, and they are telling them, yung word na ginamit sa preach dito is not, hindi yung nag-proclaim talaga sila, kundi, kumbaga parang ginasip nila. They gossip the good news. So, shinare nila in an ordinary way. Kaya makita natin dito, every member of the church is a missionary. Meron tayong ganong obligasyon na bumalik tayo doon sa unang paraan o unang ginawa ng mga mananampalataya na every member as a missionary. So parang sineshare in a very ordinary way ang gospel, kahit yung pagbibigay lang ng talambuhay o yung iyong testimony ng kaligtasan sa ibang mga tao. Nakita din natin dito na kung paano ginamit ng Diyos si Philip, na alam natin, hindi naman natin nakitang kinomisyon bilang proclaim ng gospel. Nakita natin siya na siya ay kinomisyon para maging parang unang deacons, kasama sa mga unang deacons. Sila ay dapat mag-ayos ng conflict sa Jerusalem between the Hellenistic widows and dun sa mga Jews. At dahil nagkakaroon ng problema, and he was been faithful, we suppose na naging faithful siya doon. And when this emergency comes in, na may persecution, tinap siya ng Diyos, ginamit siya ng Diyos sa isang mas malaking gawain na hindi lang pag-reconcile ng both Jews, kundi Samaria and Jews. Ibig sabihin, mas malaking ministry ang gagawin niya ngayon. Well, ngayon, ipapakita ni Luke sa atin yung naging effect naman ng gospel sa Samaria. Hindi yung papaano nila ginawa, kundi ano yung effect. It drastically changed Samaria. Nagkaroon talaga ng great awakening sa Samaria. Well, kung papansinin natin yung ating binasa, merong tatlong paghaharap dito. Makita natin yung paghaharap una ni Philip at ni Simon, na pinakita, bago ipakita si Philip yung ginawa niya, specifically dito sa pangangaral niya ng Ebanghelyo, pinakilala niya muna si Simon the sorcerer.
na matagal niya ng, kumbaga, nadideceive ang mga taong ito ng kanyang magic and even yung kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili na he was someone great. At yung kanilang pagkakakilala at yung confession or yung sinasabi nilang kung sino si Philip ay pagpapakita that this person, si Simon, ay nagpapakilala talaga na isang divine. Hindi man niya sinasabing siya ang Diyos, pero siya yung great power of God. Siya ay isang divine being. Well, isa sa mga Diyos, maybe, at marami ang mga later na mga panunulat, mga church fathers na nagsabi na itong si Simon ay kapareho ng si Simon Magus na nagsasabing siya yung unang deity ng mga Samaritans, ng Samaria. Well, ganun katindi, pero pinakita dito na yung imbes na manatili silang naniniwala kay Simon, naniwala sila kay Philip. Pagpapakita na pagpapakita ito na nagkaroon sila ng pagpapalit ng allegiance. And then yung pangalawang paghaharap is yung sa mga apostles at sa mga Samaritans. Nagpunta ang mga apostles to investigate what is happening dito sa Samaria. Narinig nila, the gospel has been preached. At narinig nila na naligtas ang mga tao sa Samaria. And we believe they did. Walang mali sa preaching ni Philip. Walang kulang doon. But it so happened na in the providence of God, sa kalooban ng Diyos, ninais niyang i-delay pansamantala ang pagdating ng Holy Spirit para makita mismo ng mata ng mga apostles that the same Holy Spirit na dumating sa kanila on Pentecost is the same Holy Spirit na nagpunta sa kanila sa mga taga-Samaritans. What does it entails para sa mga both Samaritans and the Jews? They are now both brothers. Meron na ngayong reconciliation. So, ang natural tendency ng mga tao, pagka matindi na yung hidwaan, is huwag magpansinan. But the gospel changes that. The gospel reconciles even old na masyado ng bitter yung inyong samahan at meron kayong matinding problema. Ang gospel ang nag-a-address at nagsasabi, mali na manatili sa bitterness, mali na manatili na magkaaway kayo. The gospel is saying, you reconcile with each other. And then yung pangatlong paghaharap, this is between Peter and Simon. Itinama ni Pedro ang pag-iisip ni Simon at sinabing hindi mabibili ng pera ang Holy Spirit dahil ito ay kaloob ng Diyos. Gusto niya kasing i-opera ng pera ang mga apostles dahil nakita niya, pwedeng pagkakitaan ito. No, pwedeng gamitin ko ito at gamitin ko sa aking sarili. Bibiling ko na lang Holy Spirit para sino man ang aking pagpatungan ng kamay ay magkakaroon din ng Holy Spirit. Gusto ipakita ni Pedro dito, libreng ipinamamahagi ang kaloob ng Diyos, particularly ang Holy Spirit, sa isang mananampalataya. Ito ang nais ipakita ni Luke sa tatlong paghaharap na ito, na pag umabante ang Ebanghelyo, binubuhay nito ang kamalayan ng tao mula sa maling gawa ng mundo at nag-o-offer ito ng alternative. The alternative is something good. Dati walang choices. Wala kang choice na maganda. Pero ngayon, because of the gospel, it advanced at nakita mo, nakasama ka doon sa proclamation ng gospel, na intindihan mo yung ebanghelyo, it awakens us. It awakens the people of God from the ways of the sinful world to choose para makahanap ng ibang alternative na maganda. So that's the message. The advancement of the gospel awakens people from the ways of the sinful world. Ang gospel lamang ang bibigay ng tunay na alternative sa mga gawin ng mundo. Dati ang choices lang ng mga hindi mananampalataya. Tayo ay bago naligtas, ay hindi yung tama ba ito or mali. Ang choices natin, karaniwan noon is yung sa pagitan ng maling gawain at sa isa pang maling gawain. Kumbaga, mas pipiliin ko ba itong mas matinding kasalanan na ito or ito? Wala tayong magandang alternative.
na kumbaga pagdating sa spiritual na bagay, ang alternative lang natin is another evil. Another way to approach God in a wrong way. So, ganun yung gawi natin dati. Pero dumating ang Ebanghelyo, mas nakita natin yung way of thinking nakakaiba sa way of thinking natin before. Mas na-realize natin yung ating mga maling gawain at nakita natin kay Kristo ang dapat nating tularan. We have now the great role model, hindi lang yung ninong mo, hindi yung tatay mo, hindi yung kung sino-sinong tao, hindi yung celebrity ng mundong ito, kundi ang naging role model mo is the greatest model of all, and that is the Lord Jesus Christ. Nandun ngayon yung magandang alternative. How the Lord Jesus Christ lived on this earth. Ganun ang ginagawa ng gospel. Pinapakilala niya sa atin si Kristo, sino si Kristo, at binibigyan niya tayo ng magandang alternative. We follow the devil or we follow this Christ. We follow yung ating unang ninuno, yung ating yung federal head natin, si Adam, or susundin natin yung pangalawang Adan. Well, yan ang ginagawa ng gospel. At nawa ang mensaheng ito ay humamon sa atin na patuloy na mamulat sa ating mga mata sa ugliness ng kasalanan at mamulat ang ating mata sa beauty ng alternative lifestyle na pinapakita ng gospel. So, tingnan natin dito. How does the advancement of the gospel bring awakening to the world? Tatlong bagay. Guiding legitimate allegiance. Pangalawa, building reconciled alliance. And number 3, obtaining unmerited grace. Tingnan natin yung una. Guiding legitimate allegiance. So, sa verses 9 to 13, but there was a man named Simon who had previously practiced magic in the city and amazed the people of Samaria, saying that he himself was somebody great. They all paid attention to him from the least to the greatest, saying, "This man is the power of God that is called great." And they paid attention to him because for a long time he had amazed them with his magic. But when they believed Philip, as he preached good news about the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. And even Simon himself believed. And after being baptized, he continued with Philip and seeing signs and great miracles performed, he was amazed. So before Luke mentioned the conversion and baptism of the Samaritans through the ministry of Philip, he introduced Simon to highlight ano yung malaking changes na nangyayari sa kanila. Napakalaki ng changes kasi bago pa dumating si Philip sa Samaria, matagal na silang pinapabilib ni Simon sa pamamagitan ng kanyang magic, yung salamangka. Yung salamangka, ito yung ancient practice na ito ay sa pamamagitan ng incantations na may maraming mga sinasabi just to summon the gods. This is from the belief na ang tao at ang mga deity are somehow connected by antipathy and pathos. Kumbaga parang pag may ginawa kang ganito, sinabi mo ito, matutuwa sila and they will cooperate with you. Or kung meron kang magawang hindi maganda, di ba? Meron tayong ganung concept. Pag natapakan mo yung nuno sa punso na yan, ganito ang mangyayari sa'yo, lalaki ang paa mo. Well, you see, pag may nagawa ka daw mali, or may nasabi kang mali, magagalit sila daw. So, merong ganun daw na relationship ang mga gods at mga tao. That's why kinakailangan nila ng mga incantations to summon them para magawa mo yung gusto mong gawin sa pamamagitan nila. You see, that's magic nung ancient na panahon, katulad ng mga paglutang sa ere, mga iba pang bagay. Hindi sinabi ni Luke kung papaano yung magic ni Simon, at habang pinapahanga niya ang mga tao, ay kiniklaim niya na siya ay isang dakila at napabilib niya ang buong Samaria at kinilala bilang isang deity. Sinabi nila, "This man is the power of God that is called great." We all know that Simon was a deceiver.
Hindi siya totoo kasi hindi ito ang karakteristik ng tunay na alagad ng Diyos. He directs the attention of the people to Himself. Diba? Ang tunay na alagad ng Diyos, na sugo ng Diyos, hindi niya idadirect ang mga tao, ang hearers niya sa kanyang sarili, kundi idadirect niya sa iba. Doon sa tao na nire-represent niya. So, yan ang nabasa natin na ginawa ni Philip. Napakasimple lang ng summary ni Luke sa message ni Philip. Kumbaga, yun ang nangyari. Si Simon, eto siya, at napakalaki ng kabulagan na meron ang buong Samaria. Naniwala sila sa magic ni Simon, pero si Philip, simple lang ang pag-describe sa kanya ni Luke doon sa message niya. He is preaching the good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ. So he is preaching that the kingdom of God is present, reality. Nandito na ang kingdom. Pinatunayan niya ng mga ginagawa niyang miracles na nandito na talaga ang king. And then ang king is the Messiah himself. Diba? Ang hinihintay naman talaga nila is someone that would vindicate them. Someone na yung Messiah, siya yung mag-overthrow ng lahat ng mga oppressor ng mga tao niya. So, ang pinapakita dito is a Messiah King ang darating. And the King is here because of the name of the Lord Jesus Christ. So, he is preaching that the kingdom of God is a present reality. At itong present reality, ito ay dahil ang King ay narito na. So, basically, ang mensahe ni Philip ay dumating na ang kaharian ng Diyos sa pagdating ng hari na si Hesus Kristo. In contrast to the claim of Simon to be someone great, Philip preached that Jesus is the Messiah King. Hindi, kumbaga, di ba, pag may tunggalian, kadalasan ang ginagawa is papakita nung katunggali na mas magaling siya dito sa katunggali niya. Kasi pinapakita niya, magaling siya. Pero si Philip, hindi, it's not about Philip. Actually, yung talambuhay ni Philip, talagang very selfless. 'Di ba? Kung si Stephen pinakita how is Christ-like, si Philip makikita natin napaka-selfless. Makita natin para siyang utility ng Diyos. 'Di ba? Kinailangan ng mag-aayos ng mga widows, ginamit siya ng Diyos. And after that, wala nang sinabi tungkol sa kanya. And then ganito, nagkaroon ng emergency, ginamit ulit siya ng Panginoon. Pero nung dumating na yung mga apostles, nawala siya sa senaryo. And then, bigla na lang pupunta na naman siya kasi kailangan na naman ng eunuch na may mag-explain nung binabasa niya at kailangan maligtas ito sa pamamagitan ng preaching ng gospel. Darating na naman si Philip. And after that, mawawala na naman siya, mapupunta sa mga villages na nando. You see, napaka-selfless. Well, after ng paggamit niya o paggawa niya nung pinapagawa ng Diyos sa kanya, wala na accolades. Wala na. Kumbaga, hindi ito tungkol kay Philip. And yung preaching niya dito is not about himself, para ipakitang great preacher siya. Great preacher ito. Mas dakila pa ito kay Jonathan Edwards kasi all the Samaritans, both young and old, men and women, naligtas. So, mas dakila pa ito kay Jonathan Edwards na nagkaroon ng great awakening. Di ba? Pero, he's just the utility of God dito. Pinakita dito na hindi siya nag-preach ng anumang patungkol sa kanyang sarili. Ang pinreach niya si Hesus Kristo is preaching the good news. Ipinakilala niya si Kristo bilang siyang Messiah na hinihintay nila. So basically, the message of Philip ay dumating na ang kaharian ng Diyos sa pagdating ng hari na si Hesus Kristo. In contrast to the claim of Simon to be someone great, Philip preached not himself. He preached the Lord Jesus Christ, the Messiah. Yan ang tunay na mensahe na nakakapagdulot ng great awakening sa mga tao. Yung mensahe na inililipat yung paghanga ng tao sa kapwa-tao patungo sa pananampalataya at commitment sa Panginoon. And that's the point that we can see here. The gospel awakens people from mere fanaticism
to real commitment to Christ. Yung fanaticism. Ang ebanghelyo ay gumigising sa mga tao mula sa simpleng paghanga sa kapwa-tao patungo sa totoong commitment kay Kristo. Kasi ang gospel ay mabuting balita patungkol patungkol sa ipinangangaral nito, hindi sa nangangaral dito. Ito ay mabuting balita patungkol kay Kristo at sa ginawa niya sa krus. Kaya sa proclamation ng salita ng Diyos ay hindi po tayo pinangangaralan ng pastor or ng preacher para humanga tayo sa kanila at maging avid fan niya tayo. Or maging avid fan nila kayo. He is preaching Christ. Diba? Ang mundo ay sinusukat ang pangangaral sa talino at husay ng nagsasalita. Sadly, ang nagiging marami ang nagiging blind followers ng mga religious leaders dahil lang sa galing nilang magpaliwanag or magaling makipagdebate. Ang iba naman ay blind followers ng mga nagpapakilalang whether Diyos sila or sugo ng Diyos, sila ang Diyos, or sila yung sugo ng Diyos. These leaders are drawing people to themselves and not to the Lord Jesus Christ. At para mapanatili yung ganong attraction ng mga tao sa kanila, papanatiliin nila yung kamalian. Hindi nila itatama ang anumang kamalian. So, ito yung nakakalungkot kasi pinagtatawanan natin yung mga cults. We call them cults dahil hindi sila gospel churches. Hindi sila mga nagtuturo ng katotohanan, ng mga doktrina ng Kristyanismo. Well, we call them cult. Pinagtatawanan natin sila. Pero prone din tayo sa ganitong fanaticism sa leader or favorite preacher natin. At least wala akong nakikita at naririnig na ganito sa ating iglesia, pero na-expose ang inyong lingkod sa mga members na hindi dito, na sobrang fanatic sa kanilang leaders. Hindi mo sila masisisi at wala namang masama talaga na humanga at mag-appreciate sa gift ng pastor. Sobrang gifted ng pastor na yon, napakagaling na orator, maganda at malakas ang boses. Kumbaga, sobra na lang ang puyat at pagod mo. Ito yung testimony. Sobra na lang ang pagod at puyat mo para habang nakikinig ka sa kanya, makakatulog ka. Pero kung relax ka at nakatulog ka kagabi, hindi ka makakatulog. Kaya yung isang bisita doon, nanatili na doon dahil ang sabi niya, ang testing daw niya, kapag hindi siya nakatulog sa preaching, eto na ang church para sa akin. You see, because of the orator, magaling mag-preach, magaling, gifted magturo, halos halos hindi tumitingin sa notes. Nagsasalita itong pastor na to, kabisado niya. Magaling talaga, hindi siya nagtataas ng kanyang sarili. It so happened that many of his members ay nagiging fanatic sa kanya to the point na kapag sinabi niya, kasi may edad na itong pastor na to, sinabi nila, marami sa kanila nagsabi, kapag nawala si pastor, wag naman mangyari, sabi nila, pag nawala daw yung pastor na yon, hindi lilipat na sila sa ibang church. Kasi wala silang itong mga taong ito ay mga members ng iglesia, ngunit hindi mo maiwasang questionin yung genuineness ng kanilang kaligtasan kasi yung allegiance nila ay wala sa Panginoong Jesus, kundi sa leader ng iglesia. Katulad na lang ng questionable na kaligtasan ni Simon. Sinabi ni Luke na siya rin ay naniwala kay Philip, pero yung belief niya ay hindi sinabi na ang object ay si Kristo. Pansinin mo, walang object. In fact, ang naging object, naging sunod-sunuran siya ni Kristo? No, ni Philip. Dahil na-amaze siya sa mga nakita niyang himalang ginagawa ni Philip. Kumbaga, kung papaanong pinahanga ni Simon ng Samaria, ganun din siyang napahanga kay Philip. Dahil nakita niya, ang galing ng taong ito. You see, the same poison that he gave sa Samaria is the same poison na naging
naging poison para sa kanya. Bagamat si Simon ay hindi tunay na mananampalataya gaya nito, tayo mga tunay na mananampalataya ay hindi immune sa ganitong fanaticism. Makita natin ito sa loobin natin sa mga tumatayo sa pulpit. Natural at naiintindihan natin na may prepared preachers tayo according sa personality, according sa gifts. Mas naiintindihan natin, mas magaan pakinggan, mas maganda ang boses, mas gifted. Ako man po ay mayroong ganong saloobin na meron talagang masarap pakinggan. Pero kung nawawalan tayo ng gana, kung ang nagtuturo ay hindi natin gusto, minsan ay hindi tayo uma-attend dahil iba yung nagpipreach, or alam natin, iba yung magpipreach. Maybe we need to check our hearts. Baka guilty tayo ng fanaticism sa tao at hindi yung allegiance sa Panginoon. Kaya challenge ko po ang bawat isa sa atin, including myself, avoid fanaticism by consciously aiming to promote the glory of Christ. Consciously i-promote natin yung kaluwalhatian ni Kristo. Iwasan mo ang fanaticism sa pamamagitan ng sinasadya mong naisin na i-promote ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung tagapakinig tayo ng preaching, let us consciously aim to hear the word of Christ. Kahit sino ang nangangaral, antabayan na natin kung saan lalabas si Kristo at yung biyaya ng Diyos kay Kristo sa preaching. Makita natin, may rebuke maybe doon sa preaching, pero hanapin natin, kailan ba lalabas yung grace? Kasi guilty ako dito, pero hinihingi ko yung grace mula kay Kristo. Maging anticipatory tayo doon sa biyaya ng Diyos na parang physician, ang preacher na ino-offer yung gamot. And that is the Lord Jesus Christ. Kaya nawa mga kapatid, ipag-pray natin na makita si Kristo sa lahat ng okasyon ng pangangaral sa ating pulpit. Tanggalin natin yung fanaticism sa ating mga puso dahil yung fanaticism na yan ang tatabing yan sa ating pandinig, sa ating mata para hindi natin makita yung ino-offer sa preaching, and that is the Lord Jesus Christ. Kung antikin mo lang yung galing ng preacher, baka hindi mo makita si Kristo. Ang makita ay yung preacher, hindi man sinasadya. Baliwala yung preaching para sa'yo. Tanggalin natin yung fanaticism dahil matatabunan nito si Kristo. So, kung tayo ay preachers, magbigay lang ako ng ilang mga applications dito. Sa ating mga preachers dito, let us regularly check our hearts whenever we ascend dito sa pulpit at tingnan natin kung mayroon bang pagpo-promote ng ating sarili sa halip na si Kristo. Like Philip, let us preach Christ as the King, as the great and mighty God, and do not aim for the members' appreciation, aim for the people's consecration to Christ. Yun ang aim mo. Na mas lalong mag-commit ang mga tao hindi sa iyo, hindi sa pakikinig sa iyo, hindi sa paghanga sa iyo, kundi kay Kristo. At kung leaders tayo dito, in certain area, if you are a member here na sa biyaya ng Diyos, nagkakaroon ka ng influence sa mga tao, maraming tao nakikinig sa atin, do not use that influence to aim that these people will be fanatic to you. Use that influence to draw them nearer to Christ. To draw them to Christ. Hindi yung natutuwa ka, daming nakikinig sa akin. Natutuwa tayo na daming nagsisik ng advice. Sa atin pumupunta yung mga tao. Huwag mong idala yan sa kalaki ng tenga mo at sasabihin mo, you are someone great dito sa church na ito. At least, dito sa church na ito, I'm someone. Pero wag mong isipin yon. Draw them to Christ. Kung ano man yung magiging suggestion mo, advice mo, pakita mo yung biyaya ng Diyos kay Kristo. At ipakita mo then that you are a weak person somehow. Nagkakamali ka rin. Of course, nagkakamali ka rin. Maging humble tayo like Philip. And then, dito sa mga nagpo-pursue ng relationship, nasa relationship,
Do not be very infatuated to your boyfriend or girlfriend to the point na nako-compromise na yung commitment mo kay Kristo. May both of you draw each other to knowing Christ more and to obey Christ more. Minsan, parang nagiging OA na sasama mo siya, parang pagmamanggan ay sasabay mo siya sa pananalangin, o kaya may book kayong babasahin, parang diskarte ang labas para magkaroon kayo ng connection, but tuloy nyo lang. Kung may magandang hangarin ka, makita niya, ilapit mo siya kay Kristo kaysa dun sa, lagi kayo nag-uusap na kayong dalawa lang at walang spiritual matters. And then sa mga parents dito, while we aim to be the role model sa ating mga anak, may we point them to the best role model of all. And that is the Lord Jesus Christ. Pakita mo that you are someone who commits mistake. You are someone who also na kayang magsabi na nagkamali ka and magsasorry ka sa anak mo, pero ipakita mo yung taon na hindi nagkakamali, yung Diyos na hindi nagkakamali, and that is the Lord Jesus Christ. So i-draw mo sila kay Kristo. So all in all, lahat ito, i-aim natin yung promotion ng glory ni Christ imbes sa promotion ng ating mga sarili para hindi magkaroon ng unnecessary na fanatic response sa mga tao towards sa atin. Nako, matakot tayo sa ganong bagay. So, pangalawa, building reconciled alliance. Dito sa verses 14 to 17, when the apostles at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent to them Peter and John, who came down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit, for he had not yet fallen on any of them. But they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid their hands on them, and they received the Holy Spirit. Well, the apostles sent Peter and John to join the mission in Samaria. Matatandaan na nagstay ang mga apostles sa Jerusalem sa gitna ng persecution, pero nang mabalitaan nila na naligtas ang mga taga-Samaria, ay nagpadala sila ng representative para tingnan yung gawa ng Diyos doon. Hindi po ito dahil kulang or hilaw yung ministry ni Philip doon, naligtas talaga yung mga tao sa Samaria sa pamamagitan ni Philip ng preaching niya, pero ang tila problema sa text na ito ay yung sinabi ni Luke na hindi pa bumababa ang Holy Spirit sa kanila. Paano nangyari yun? Di ba, instantaneous na gift ng Holy Spirit? Actually, the first gift of the Holy Spirit or salvation is the indwelling of the Holy Spirit. But anong nangyari dito? May mali ba sa text? Well, maliwanag na sinabi ni Luke na hindi pa talaga dumating ang Holy Spirit sa kanila. Well, naligtas sila. Siyempre, of course, sa pamamagitan ng Holy Spirit, kung paanong naligtas ang mga disciples bago pa ang Pentecost, naligtas sila dahil sa Holy Spirit. Pero yung manifestation ng pagbaba ng Holy Spirit in power, wala nung panahon na ito. Alam niyo, dahil sa text na ito, marami ang tinuturo na hindi lahat ng naliligtas ay tinatanggap ang Holy Spirit on the moment ng kaligtasan. Kumbaga, kaya nga kinakailangan daw nila yung second blessing na usually kasama yung speaking in tongues. That's why, maligtas ka ngayon, hindi ka pa indwelt ng Holy Spirit, kailangan mo ng second blessing, kailangan mo mag-speak ng speaking in tongues, somehow bababa ang Holy Spirit. Pero ang Holy Spirit, ang kauna-unang blessing ng salvation, that's why we don't believe this. Pero para maintindihan natin kung bakit ganito ang nangyari dito, ay kailangan nating tingnan yung unique na place ng pangyayaring ito sa redemptive history. Sa kalooban ng Diyos, ito po ang kauna-unahang pagkakataon na lumabas ang gospel sa Jerusalem. At ang Panginoon ay hindi muna ibinigay ang anumang manifestation ng Holy Spirit hanggang sa dumating muna ang mga apostles para ma-witness nila mismo yung Holy Spirit bumaba din sa mga kaalit nila, mga Samaritans. Sa ganung paraan, makikita nila
at maaari silang magpatotoo, just like what happened to Cornelius. On that part naman, sa chapter 11, ay salvation naman ng mga Gentiles ito. Incorporation of the church. Another, mas malaking hidwaan ito, Jews and Gentiles. Dito ang hidwaan na pinag-iisa ng Diyos is between the Jews and the Samaritans. Kaya mahalaga ito, kasi parte ito ng grand plan ng Diyos, paano aabutin ng Diyos yung kanyang mga kaalit. At paano sila magiging isang church. Sa ganitong para makita nila, maaari silang magpatotoo na ang Samaritans ay tinanggap ang parehong Holy Spirit na ibinigay sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Sa ganitong paraan ay mapapatunayan na ang mga Jews at mga Samaritans na dating matinding kaaway ngayon mga magkakapatid na miyembro na ng sambahayan ng Diyos. Iisang sambahayan ng Diyos dahil sa kanilang pinagsasaluhang pananampalataya. Ganito rin ang gagawin ng Diyos sa case ni Cornelius. At yan ang ginagawa ng gospel. Pinagbabati niya ang mga dating magkaalit at ginagawang magkakampi. Dating magkaaway. Dating silang naglalabanan. Ngayon, they have now the common cause and they are allies. And that's the point. Through the gospel, one's bitter enemies can be reconciled and become allies. Ang ebanghelyo ay mensahe ng reconciliation ng Diyos at ng tao. Because of the sacrifice of the Lord Jesus Christ na bayaran yung ating mga kasalanan. Napatawad tayo sa ating mga kasalanan. That's why nabigyan tayo ng reconciliation between God at sa pagitan ng Diyos at sa atin. Pero ang ebanghelyo rin ay mensahe ng reconciliation ng tao sa kapwa niya tao. Sa ebanghelyo, sabi ni Pablo sa Efeso, wala ng Greeks nor Jews. Wala ng Gentiles, wala ng Jews. And even yung mga dating mga dietary laws, mga civil law, lahat yon ay tinanggal na ng Diyos na parang exclusive na lang sa mga Jews dati na nagiging dahilan para sabihin na kami yung tao ng Diyos, tinanggal yun, pinulfill yun lahat ni Kristo doon sa kanyang kamatayan na nagsasabi lahat ito ay nabayaran ko na ang penalty nito, na-fulfill ko na lahat ang stipulation nito. That's why, hindi na yan dapat gamitin para sabihin nyo na kami Hudyo lang kami. No. Jews and Gentiles, barbarians and Greeks are now being incorporated into one fellowship, into the church, one body of the Lord Jesus Christ. Yan ang mensahe ni Pablo kay Philemon, di ba? Tanggapin niya si Onesimus na dati niyang alipin, lumaya sa kanya tangay yung malaking halaga na ninakaw niya mula kay Philemon. Kaso naligtas, kaya ang sabi ni Pablo, ano man ang pinagkakautang niya sa iyo, ibigay mo na lang sa akin. Put that in my account. Babayaran kita. Hindi ko lang masabi sa iyo na kulang pa yung buhay mo, pambayad sa spiritual blessing na tinanggap mo mula sa akin. Tanggapin mo siya ngayon. Hindi man isang alipin, kundi as a brother. Si reconciliation. Matindi man ang pasakit, matindi man ang problema, matindi man ang ginawa ng taong ito, but because you are now brothers and sisters, you aim for restoration. So kung ang church na ito binubuo ng magkakapatid sa pananampalataya, ito ay dapat lugar kung saan mayroong pakikipagkasunduan. Pakikipagkasunduan, yun ang default na aim natin. Whenever there's a conflict, ang default aim is to be reconciled to them. Hindi yung matagal mo pang kikimkimin. Buti na lang ang Diyos hindi ganun magpatawad na parang kailangan pa ng time. Kailangan pa ng time ng Diyos para patawarin ka. Hindi. Once na lumapit ka sa Diyos, patatawarin ka niya. Pero tayong tagal natin magpatawad. Hirap na hirap tayo. Kaya sa challenge, pursue a reconciling attitude to your brothers and sisters in the church. Asamin mo magkaroon ng reconciling attitude sa iyong mga kapatid sa iglesia.
Hindi maiwasan ng conflict sa iglesia, lalo na kung nadadagdagan ng bilang natin. Iba-iba tayo, of course. Iba-iba yung personality, iba-iba yung preference, iba-iba yung opinion. Pero sa oras ng conflict, let us resolve it nang hindi tayo nag-aaway. Ang ganda nung laging naririnig natin na introduction kapag yung isang mature person ang nagkakaroon ng conflict. Ang laging sinasabi, teka, huwag tayo mag-aaway. Yun ang laging huwag tayong mag-away dito. Let's resolve this. There is something beyond us na pwede natin pagkasunduan. Hindi yung gusto mo lang at yung gusto ko lang. May objective truth tayong dapat iayos. So, magkaroon tayo ng ganong resolve. Na huwag tayo mag-away. Let us resolve it na nag-uusap para magkasundo, hindi para magkahiwalay. Kaya nawa, kung meron man sa atin na mayroong hinanakit sa kapatid, magkaroon ka ng desire at tapang na kausapin yung tao na yon para magkayos kayo. Huwag mo hayaan na yung tao na yun nagtatampo sa iyo. Lumapit ka na. Pumunta ka na pag-usapan nyo. Lalo na kung ikaw ang naka-offend. Hindi lang po reconciliation, kundi i-promote din natin yung unity. At salamat sa unity na nakita natin sa iglesyang ito last week. Na nagkaroon tayo ng General Assembly and lahat ng suggestion, iba-ibang suggestion, but they are coming doon sa desire na maging maganda. And yun naman ang goal para mas maging maganda yung ating budget. Yun naman ang gusto nating i-aim. Maging yung ating budget at yung ini-aim natin for this year, maging realistic. Maging talagang kumbaga it works for all of us na hindi na agrabyado ang sino man, patas, at na ipapakita ano yung priority nating lahat. You see, ang ganda nung nangyari, na kahit na iba-iba yung suggestion, it all points, pupunta doon sa goal natin na gusto natin maging maayos. As some of you know, kahapon lamang naka-attend ako ng isang General Assembly ng isang subdivision. Generally, maayos naman ang General Assembly nila, pero there one person na hindi pa nagsisimula, gusto nang magsalita at puro maglatag siya ng mga hinanaing doon sa General Assembly. Mga ganito, mga bagay at hindi siya nakikinig. Hindi siya nakikinig doon sa mga pagsagot ng mga tao tungkol doon sa kanyang hinanaing. Kaya buti na lang, nung panahon na nandun ako kahapon, nagpapasalamat ako sa Diyos nung nagkaroon tayo ng General Assembly. All suggestions are towards the good and betterment of the ministry at naka-align sa ating biblical priority. Sana lagi tayo pagbuklo rin ng Ebanghelyo katulad noon. At nawa ay bukas palad nating tanggapin at ibalik sa full membership ang sino man na kapatid na nagbabalik loob sa Diyos at sa atin. Kasi kung meron man sa atin na nagbabalik loob, na na-discipline, tanggapin natin. Let's be reconciled. At kung dumating yung panahon ng reconciliation, let's all celebrate this. At makita natin yung ganda ng gospel reconciliation na hindi tayo mga Pariseo dito na nagsasabi na nandidiri ako sa iyo or anumang bagay na iniisip mo. Meron kasi akong kausap na pastor na yun ang mga words dun sa isang na-discipline ng member, nandidiri ako sa iyo. Well, at least dito sa church na ito, hindi mo marinig yung ganong salita. At nandun na tayo, papunta na tayo sa reconciliation, dun sa restoration, and ang pakiusap ng iglesyang ito is we celebrate that when that happened. We celebrate that. We celebrate the gospel. Pag nakita natin ito, na someone is being reconciled to the church, yakapin natin na mahigpit. Pakita natin yung fellowship. And that is
Yun ang tinuturo ng gospel sa atin, di ba? So, nawa, ay magkaroon tayo ng ganong reconciling attitude towards our brothers and sisters. At pangatlo, at mabilis na lang, obtaining unmerited grace sa verses 19 to 14. 19 to 24, sorry. 18. Now when Simon saw that the Spirit was given through the laying on of the apostles' hands, he offered them money, saying, "Give me this power also, so that anyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit." But Peter said to him, "May your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money. You have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right before God. Repent therefore of this wickedness of yours, and pray to the Lord that if possible the intent of your heart may be forgiven you. For I see that you are in the gall of bitterness and in the bond of iniquity." And Simon answered, "Pray for me, for the Lord, that nothing of what you have said may come upon me." Ito yung isa sa mga palatandaan, mga hints ng spiritual na kalagayan ni Simon. Hindi siya ligtas according dito sa mga sinasabi ni Pedro sa kanya. So Simon offered the apostles to by the Holy Spirit yung gift to give the Holy Spirit, yung power na makapagbigay ng Holy Spirit. Nakita niya kasi yung Holy Spirit na naibigay sa pamamagitan ng laying on of hands sa mga apostles. Maring iniisip niya na kung makukuha niya yung ganong kakayanan, ay kikita siya or some advantage ang papakinabangan niya dito. He is ignorant of the nature of the Holy Spirit, obviously. Maaaring iniisip niya na ang Spirito ay isang impersonal na puwersa na pwedeng manipulahin imbes na isang persona kung saan dapat siyang sumunod. Kaya nirebuke siya ni Pedro. Literally, ang sinabi niya is, "To hell with you and your money." Kumbaga, hindi lang ito rebuke, kundi ito ay curse. Ang sinabi ni Pedro dito ay mga hint na hindi totoong mananampalataya ang taong ito. At tinawag ni Pedro, ito yung explanation niya, bakit mali yung sinasabi niya. Kasi iniisip mong pwede mong bilhin ng Holy Spirit, pero sinabi niya, this is the gift of God. You thought you could buy the gift of God with your money. Ito ang dahilan kung bakit ito hindi pwedeng bilhin, dahil ito'y ibinibigay ng walang bayad. Ito'y pinagkakaloob ng Diyos. You see, ang mundo, ang mga unsaved na mga tao, nakikita na anumang bagay na ibinibigay ng Diyos, dapat mong paghirapan. Dapat, meron kang dapat gawin para makuha mo yon. Ang tingin ng mga tao sa Diyos, isang berdugo na kumbaga, hindi mabait talaga. Marahil, yung picture nila sa Diyos, mabait, pero pagdating dun sa mga bagay-bagay na gusto nilang makuha, iniisip nila dapat yung pagtrabahuhan ito, just like si Eve. Yung pinakita sa kanya ng ahas, yung mukha ng Diyos, ipinaint ng ahas na hindi naman totoo yung sinabi ng Diyos. Pinipigilan ka lang niyang i-enjoy yung bagay na yan. Kasi pag nagkaroon ka, kinain mo yan, hindi ka mamamatay. Magkakaroon ka ng ganito magandang bagay. You would know evil, good and evil. Kumbaga, there's something na nilalayo ang Diyos sa iyo, at kung meron kang gustong makuha, dapat mong pagtrabahuhan. You eat of it. Sinabi ni Eve. Pero, ang totoo, yung gift ng Diyos, even the Holy Spirit, ito ay pinagkakaloob ng Diyos ng libre. Kaya nga ang point natin, true disciples are privileged to receive the Holy Spirit together with His gifts and fruits because it is graciously given them. Kanyang kabuti ang Diyos natin. Hindi pinagbibili ang anumang bagay. Hindi mo dapat isipin na makukuha ang Diyos dun sa mga pagpapagal mo at
kumbaga, you will earn these favors. No, binigay sa iyo ito ng libre. Hindi mo pinaghirapan yan. Hindi mo yan binili at hindi mo yan karapatan. Pero sa kabutihan ng Diyos ay mayroong kang kaloob. Mayroong kang mga fruits of the Holy Spirit, mga virtues that you enjoy dito sa loob ng iglesia. Niloob niyang ibigay yan sa iyo ng libre. Maraming mga bilyonaryo sa mundong ito na wala ang mga privilege na meron ka na gift ng Diyos na ibinigay sa iyo na hindi mo pinagtrabahuhan. Kaya as a challenge, always praise God for His amazing grace in freely bestowing the Holy Spirit. Because of the grace of God, you have the share in this ministry, unlike si Simon. May mahalaga kang parte sa katawan ni Kristo dahil sa mga gifts na meron ka. Dahil meron kang measure of the grace of God na binigay sa iyo. Dahil sa biyaya ng Diyos, meron kang Holy Spirit na nagko-comfort sa iyo sa oras ng kalumbayan. May Holy Spirit na nagbibigay sa iyo ng guidance at wisdom. Siya yung nagpapaalala sa iyo sa mga Word of God na nababasa mo, napapakinggan mo, at na-i-apply mo in a given situation. Binibigyan ka ng wisdom. Dahil sa biyaya ng Diyos ay may Holy Spirit ka na tinutulungan kang manalangin upang ito yung prayer mo ma-align sa panalangin ni Kristo sa langit. The Holy Spirit would not pray something different doon sa ating high priest in heaven. Ano mang ipag-pray ng Holy Spirit para sa iyo, ay yun din ang prayer ni Kristo doon sa langit, sa heavenly session nila. You have that privilege na meron ka ngayon because sa biyaya ng Diyos. Salamat dahil lang ito sa biyaya sa atin na Diyos. Ito ay libre, hindi pinaghirapan. Kaya kung bisita ka namin dito, o anak ka ng miyembro, at wala ka pa kay Kristo, pwedeng mapasa iyong biyaya ng Diyos. Katulad ni Simon, ay inaalok sa iyo ngayon ang kapatawaran sa pamamagitan ng repentance sa kasalanan mo at pagsampalataya kay Kristo. Diba? Napakalaking biyaya ang in-offer ni Pedro sa kanya. Kinurse niya nung una, pero sinabi niya, repent of your sin. And maybe, ayaw niya mag-presume, si Pedro, maybe patatawarin ka ng Diyos. Pwedeng malaking offer yon. Kay Simon, nawa ay wag mong tularan si Simon na ang concern lang ay yung curse na binanggit ni Pedro na sinabi niya, pray to the Lord na ano man ang sinabi mo, wag mangyari sa akin. Hindi niya, di ba sabi niya, you repent. You pray and repent of your sin. Pero sinabi niya, you pray for me. So kumbaga, hindi pa niya nag-gets. Ikaw mismo ang dapat mag-repent. At hindi dapat yung bigat ng impyerno ang isipin mo. Ang isipin mo yung offended God. Ang isipin mo yung biyaya ng Diyos na inaalok sa iyo, nakapatawaran. Ganon ka rin. Kung wala ka pa kay Kristo ngayon, huwag ka lang matakot sa impyerno. Nakakatakot sa impyerno, pero mamangha ka doon sa ino-offer na tagapagligtas. That is the Lord Jesus Christ na punong-puno ng biyaya. Ano man ngayon na inaalok sa iyo ng Diyos na bunga ng kaligtasan, hindi mo yan bibilin. Yan ay ibibigay sa iyo freely. That's why you repent and believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Kaya kung mga members din tayo dito, huwag mong sayangin ang gift ng Holy Spirit. Gamitin mo ito para ibahagi ang gospel sa iba. Yan ang tanging paraan para maipasa mo rin ang Holy Spirit. You want na katulad ni yung kagustuhan ni Simon na maibigay ko rin sa iba, ako rin magpagbigay ng Holy Spirit, hindi siya sa laying on of hands, kundi doon sa paggamit ng bibig mo para i-proclaim ang ebanghelyo. That's the better way. That's the gospel way. That's the Christian way ng pagpasa ng Holy Spirit sa ibang tao. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil sa kakayanan mo, but ito yung inordinahan ng Diyos. The Holy Spirit will reside on that person once na itong tao na ito maniwala sa gospel na ipinangaral mo. So as a conclusion, when the gospel moves, the blessings of God moves with it.
walang curses, walang pabigat, walang anumang walang regret ang paglapit kay Kristo or ang biyaya ng Diyos, ang gospel, pag tinanggap ng tao, hindi mo pagsisisihan. Tayong lahat ay manalangin. Lord, we are grateful sa aming napakinggan. Tulungan mo kami na i-apply ang mga bagay na ito. At salamat sa kay Kristo, salamat sa biyaya niya. Ang hirap na tuparin at gawin ang inyong kalooban kung kami lamang. Pero salamat dahil nandiyan ang Holy Spirit, nandiyan ang biyaya ninyo. Tulungan mo kami at nawa ay ma-promote namin ang kaluwalhatian ni Kristo. At kami ay ibaba ninyo. Pero gamitin mo kami sa ministeryo. Ilayo mo kami sa pagkawala dito sa iglesia. Lagi mo kaming bigyan ng kagustuhan na gamitin para magkaroon ng reconciliation sa iglesyang ito. Huwag mo kaming hayaan na magkaroon ng bitterness sa aming mga puso towards our brothers at magkaroon nawa kami ng reconciling na attitude. Thank you so much at pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.